Salamat guys, nanonood kayo ng The News and Listener by Angelo. Okay, so matinding plot twist to next week. So, sa malalapit na June 4, okay, ayon kay Alan Peter Cayetano, yung ambassador ni Jesus Christ, eh, ipagpapatuloy daw nila yung flood control scam hearing at mismo si Rodante Marcoleta ang mamumuno nito, subcommittee. Imagine niyo yung mga miyembro ng mayorya ngayon na na kasama doon sa Blue Ribbon Committee ay may mga kasong plunder. Kumbaga sampal 'to sa mukha ng mga taxpayers. Imagine niyo mga plunder yung plunderers yung mga, miyembro ng Blue Ribbon Committee. O sige, pakinggan natin, galing dito sa Manila Bulletin sa YouTube channel. Galing mismo sa bibig ni Alan Cayetano. Is the corruption issues katulad ng flood control. So we finished a caucus over lunch and subject to minor discussion pa mo chairperson and that subcommittee issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Kung makikita nyo, may conflict na kagad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan nyo Senado, in the same manner that we are on trial when we have the impeachment. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Okay, yan So, sorry, Dante Marcoleta. Tapos kasama niya si Jinggoy. So, ito yung actual na committee nila ngayon, di ba? So sa Senado, si Pia yung chairperson, tapos vice chairperson, si Rodante, at si Jinggoy, na may mga kasong plunder. O ito, pakita ko yung actual na nangyari sa Sandigan Bayan, because saan, nag-bail to ng 90,000 for the Graph case. Mind you po, yung Graph pwede pong mag-bail. Pero yung plunder case, non-bailable po ito. So, yun. Pakita natin Kailan po yan sumagay ko sa tuhod niya, sir? Sir, kumusta po kayo, Senator? Kamusta kayo, sir? Sir, reaction? Imagine niyo si Jinggoy, binigyan pa siya ng option ni Boy hindi si Boying si John Vic Rimulya. Kasi daw may sakit daw sa tuhod itong si Jinggoy. Ewan ko ba kung bakit masakit tong tuhod ni Jinggoy. Palagi ba siyang lumuluhod? Meron ba siyang kaharap? Ewan ko, pero imagine niyo nung lumabas yung plunder na merong kakasuhan siya, lumabas naman tong problema sa kanyang tuhod. Oh, okay. And then by the way guys, meron drama dito sa palabas sa Sandigan. Umiiyak. Naipit yung I think yung anak ni Jinggoy, tapos umiiyak. Grabe. Drama na agad. Oh, yan. Tapos, si Rodante naman, ito, balita kay
Senator Ping Lacson bago sila palitan. So ayon sa kanya, ito pakinggan natin. Okay, by the way guys, I think na nawala yung audio dito sa ano, pero it says here, ayon kay Senator Ping Lacson, yung si Cabral nung una, meron po siyang sulat kamay na nag-allocate talaga base doon sa request ni Marcoleta. So nakapag-allocate daw ng 500 million pesos sa mga projects ni Marcoleta bago siya maging senador. So that means noong 2000 bago mag 2025 senatorial election, meron na palang itong kababalaghan na ginawa itong si Marcoleta. At nakakuha pa, kumbaga, isa siya sa mga tao nag-request ng allocable. Kasi si Cabral na mismo nagsabi na kung mananalo ang isang kandidato, pwede siyang pumunta, makipag-usap sa kanya at kausapin kung gusto niya ng allocables. Kasi makakakuha sila ng porsyento, di ba? Kung yung project na yun matutuloy. So that means si Marcoleta, si Jinggoy Estrada, sila yung mamumuno dito sa subcommittee na merong kasabwat o konektado sa flood control scandal. Hindi ba 'yon sampal sa muka ng mga Pilipino na kumbaga sila yung involved sa ganitong kaso tapos sila yung mag-iimbestiga? Parang ano 'no, only in the Philippines, ika nga ng mga Pinoy. So sino paniniwalaan ng mga tao kung itong mga investigador, sila din yung imbestiga sa issue na 'yan, right? Okay. So, what do you think guys? Para sa akin, the reason why na tinanggal itong si Tito Soto, kasi nga halos lahat ng majority senators ay involved sa flood control scandal. Remember, si Cheese Escudero, 'di ba, yung kaibigan niyang kontraktor, nagbigay sa kanya ng donasyon, tapos itong contractor lumobo yung kanyang mga projects nung nanalo si Cheese Escudero. Si Joel Villanueva. Si Joel Villanueva, 'di ba? Involved doon sa Bulacan. Karon din si Jinggoy Estrada. Tapos yung si Bong Revilla. So halos yung mga majority ay merong mga connection dito sa flood control. So paano sila mag-iimbestiga ngayon? Hahanapan ba hahanap ba sila ng ibang tao na may baling yung katotohanan o kaya nilang paikutin ang storya? Kasi 'pag nasa kanila yung committee na 'yan, puwede nilang paglaruin, 'di ba? Yung sitwasyon at puwede silang tumuro sa mga ibang mga officials o mga tao na puwede nilang i-involve dun sa kaso. Dahil, katulad nga ng nangyari last time, imagine niyo yung mga Discayas gustong gawin ni Marcoleta na, state witness, pero ayaw isauli yung pera, ha. Imagine niyo pinaghirapan po ng taong bayan yung projects na binigay sa kanila galing po sa pera natin. Tapos okey lang sa kanila na okey lang kay Marcoleta na hindi ibalik? Ano 'yan, gaguhan, 'di ba? Kaya nga mas mabuting palitan na yung mga majority senators. At I think 'yun ang mangyayari sa Lunes, so bakbakan na naman ulit. So ayon dito sa balita na, ito papakita ko sa inyo sa News 5, ayon kay Senator Erwin Tulfo, merong 2 senador na gusto mong kumala sa mayorya. O sige, pakinggan natin guys.
Okay, so by the way guys, I'm not sure if kung naririnig nyo, pero ayon kay sa reporter na meron dalawang umanong senador na gustong kumalas sa mayorya dahil sa mga nangyayari sa Senado, especially sa botohan na gusto nilang mangyari online. So if you remember, halos apat na majority ng mga senador na mukhang merong arrest warrant soon. Si Batom, hindi na kayang pumunta ng Senado kasi binabantayan na siya, 'di ba? Meron ng manhunt against sa kanya. Tapos itong si Bongo, malapit na ding kunin ng ICC. So, that means halos sa kanila malalagas na. At noong nangyari yung kabulustugan ni Alan Cayetano na gawing stage shooting yung Senado noong May 13, naging walang kwenta na yung Senado. Naging parang ano na, parang hindi na kaaya-aya, hindi mo na masabing Senado pa ba 'yan? Kasi gumawa sila ng kanilang script, direksyon, shooting at sila pa mismo, ayaw pa na inilabas yung CCTV report, pero kitang-kita mismo ng PNP na wala ang ni-warning shot lang ng Sergeant in Arms ng Senado ay yung multo. Kasi nga tinamaan yung yung glass pero wala namang hindi sila nakipagbakbakan sa NBI, 'di ba? Kitang-kita mismo. So, mas mabuti ng palitan ang liderato. Bigyan naman ng dignidad, 'di ba? Kasi nakakahiya na, halos buong mundo alam na ng nangyayari sa Senado at hinayaan 'yan ng katulad ni Alan Cayetano. Pinayagan niyang pumunta si Bato sa Senado para makaboto tapos ah, nag-obstruct pa sila doon sa warrant of arrest. Kaya nga si si Robin Padilla at si Alan Cayetano mukhang iimbestigahan na at posibleng kasuhan ng obstruction of justice. Imagine niyo 'pag mapatunayan na obstruction kumbaga ah, may kakasala itong si Robin Padilla at si Alan Cayetano, pwede silang mawala sa serbisyo. Ayon yan sa batas. Okay? Kasi nga, bawal na bawal po mag-obstruct ng justice, nung obstruction of justice, kung meron pong warrant of arrest. Okay? At just to give you guys an information, yung subcommittee na sinasabi nila ayon kay Tito Soto, na nakalimutan natin to, hindi po pinag-usapan sa plenary. So paano sila mag-create o gagawa ng subcommittee ay hindi po pinagdesisyonan ng majority senators at minority senators. Kaya po sa kanya illegal po 'yan, not illegal. Kailangan dumaan sa plenary para pagbotohan ng mga senador. Okay? So 'yan na po. Ano sa tingin niyo guys? Mukhang bakbakan talaga sa Lunes. Hopefully matanggal 'to si Cayetano at mabalik na yung dignidad ng Senado, 'di ba? At talagang panagutin yung mga may sala. Kung ako lang, si Martin Romualdez, yung mga involved sa budget, kung talagang merong kasalanan, kasuhan. Pero kung wala, anong magagawa natin, 'di ba? Kailangan talagang merong malakas na ebidensya na magpapatunay sa kasalanan nila. At definitely para sa akin, meron talagang involvement 'to si Martin Romualdez in terms of sa budget na 'yun. Kasi bata niya si Saldico, 'di ba? So hin hindi magtataka isipin mo wala bang talagang involvement nitong si Martin kasi, involvement nitong si Martin Romualdez, bata na 'yun Saldico, 'di ba? Alam naman na hindi niya alam 'yung nangyayari. So 'yun. Okay, so guys, thank you po sa mga nanonood. If nagustuhan niyo po ang ating video, paki-comment po sa ating comment section and please hit the like and subscribe button kung meron kayong suggestion
you can type that in our comment section. Salamat po and see you sa susunod na video.